10 million per month. Sana all. Pabata na ng pabata ang nagiging negosyante at nagiging milyonaryo. You're only 13 years old at that time. Yes, boss. Ginamit ko yung zero capital strategy ko, boss. Kyle Chrysler Molina is an 18-year-old entrepreneur. Guided by his parents, He developed a keen sense of business from age 13. Today, he is the CEO of UniPC. Natayo mo ang UniPC nang walang puhunan. Yes, boss. Paano maging kagaya ni Kyle Molina? Maging malapit sa magulang, boss, kumpara sa mga barkada, boss. Dapat ang gawin mong barkada mo yung nanay at tatay. Totoo, boss. Masasabi mo, lately, boss, tama pala sila mama at papa. Ang pamilya ninyo may pera. Yes, boss. May kaya kayo. Middle class plan, boss. Pero hindi ka binibigyan ng pera ng mga magulang mo at that time. Yes, boss. Wala akong baon, boss. Bakit? Ang sinasabi lang nila sa akin, paghirapan ko ang pera. Training ka? Yes, boss. Bakit hindi sumama ang loob mo? Kung hindi ako dinisiplina ng mga magulang ko, baka hindi ako naging ganito. Pinalaki ka ng maayos, pinalaki ka ng mabuti, simple lang, pero bakit? Pabata na ng pabata ang nagiging negosyante at nagiging milyonaryo. Paano kayo nagsimula? Nagsimula talaga kami, boss, since 2020 pandemic. At the age of 13, in start... 13? Yes, boss. March 2020, lockdown po ito. By that time, madami na mga problema, boss. Bakit? Ang mga tao is takot lumabas. Yes. Nagsara yung mga establishment. Lahat po ng mga work is nasa work from home na po by that time. Correct. Nagpropose ako sa dad ko ng what if magkakreate ako ng plan na maghahanap ako ng suppliers. Okay. Ginamit ko yung zero capital strategy. Zero capital. Yes, boss. Natayo mo ang UniPC nang walang puhunan. Paano? Nag-create ako ng system ko. Pagdating pa lang ng product sa amin, ibebenta ko agad to before 6 days na matapos to para magkaroon ako ng liquid cash. Si supplier nagbibigay ng leeway na 60 days para mabayaran nyo yung units sa kanila. Yes, boss. Ang ginawa mong strategy is before 60 days, kailangan mabenta ko na yung mga units. Yes, boss. Yun yung ginawa ko ng sistema. Since in demand talaga yung computer, laptops, and cellphones by that time, 5 days pa lang ubus ko na lahat ng gina-order ko. Teka lang, you're only 13 years old at that time. Yes, boss. Bakit sila nagtiwala sa isang 13-year-old na bata na magninegosyo? Nakikita nila yung potential na pinaka-post ko na maganda ang marketing online by that time because of the pandemic. Then, pero na-post ko din yung mga cash on delivery through online. Gumawa ko ng mga social media platforms. So initially, magkano ang inventory on hand mo? Umabot ng 15 million. At that time, 2020, 15 million Yes, na. yes, boss. Bakit ka pinagtiwalaan ng 15 million at 13 From the years ka start, lang? 5 units po muna. So, mga around 1 million po muna yun. Pero what I'm curious is, as a 13-year-old kid, paano ka nagkaroon ng confidence level na mag-present sa mga malalaking kumpanya? Before pa lang, nagbebenta na talaga ako sa school. Since bata, nagbebenta ka sa eskwelahan. Yes, boss. Nag-aaral ka pero dumidiskarte ka. Yes, boss. Bakit? Wala talaga kaming allowance na binibigay yung dad namin. Siguro yun na din yung train para maging ganito kami. Naging matipid talaga ako, hindi ako naging materialistic. Ang pamilya ninyo may pera. Yes, boss. May kaya kayo. Nasa middle class. Pero hindi ka binibigyan ng pera ng mga magulang mo at that time. Yes, boss. Wala akong baon. Bakit? Ang sinasabi lang nila sa akin, paghirapan ko ang pera. Training ka? Yes, boss. Bakit hindi sumama ang loob mo? By that time, sumasama yung loob ko. Kasi nakikita ko yung ibang bata, binibigyan sila ng pera, ini-spoil sila. Di man lang ako binibilan ng mga gusto ko. Bakit ganun yung training sa akin by that time? Sobrang galit talaga ako sa kanila. Then, na-realize ko lately, tama pala yung pagpapalaki nila sa akin. Kung hindi ako dinisiplina ng mga magulang ko, baka hindi ako naging ganito. Alam mo, nakakatuwa yan, no? Kasi maraming mga kabataan ngayon, yung mga magulang nila, dahil kinonsinti sila, dahil hinayaan silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin, hinayaan silang magpakawalda sa buhay, ang nangyayari ngayon, naging spoiled. At yung pagiging spoiled na yun, nahihirapan ngayon, kumop up sa totoong buhay na yung mga batang pinalaki dahil in-spoiled sila. Kayo, even though may kaya, dinisiplina ka ng mga magulang mo. Yung disiplina na yun, ang nagturo sa'yo kung paano mo inumpisahan yung oportunidad na meron ka ngayon. Ngayon, nag-start ka sa 5 PC. Yes, boss. Ang 5 PC nagkakahalaga ng Nakakalaga siya ng 250,000. utang. Yes, boss. Kabata-bata mo, bakit ka nagkaroon ng lakas ng loob umutang? Kasi, boss, nakikita ko yung opportunity na kaya kong ibenta siya. Di ba pangit ang mangutang? Hindi, boss. Bakit? Okay lang naman mangutang basta't para sa negosyo. Magkano naging utang? Umabot siya ng 5M. Ang tanong, nabayaran mo ba? Yes, boss. Nabayaran ko sila. Ang kagandahan pa, may liquid cash pa akong ginagamit. So, nakakabili naman ako sa ibang supplier na meron naman silang terms na 30 days, boss, pero napapaikot ko pa din sila. Isa kang 13-year-old na nag-umpisa ka ng walang puhunan tapos million kagad yung transaction mo. Saan galing ang lakas ng loob mo? Tingin ko sa diskarte ko before and sa mga mentors ko din po sa buhay, like my family. Currently, magkano na ang kinikita ng UniPC? Around 7 digits net income, 8 digits sales. 8-digit sales. So that is 10 million
on the average, For a month. isang buwan? Yes, boss. Galing. Paano mo ngayon na ma-manage yung ganyang kalaking negosyo? May pressure, boss. Kasi as a young entrepreneur, kailangan mo isipin yung mga employees mo. Since nasa 200 employees na kami ngayon, boss. Kailangan ko isipan ng bagong innovation in my company para masustain ko yung pinaka-business ko. Kasi iniisip ko na hindi lang 200 employees ang hawak ko, kundi pati yung pamilya nila. Wow. Parang may kausap ako matanda ngayon. Grabe, nabibilib ako sa'yo, Kyle. Kasi napakahirap mag-manage ng negosyo. Kami na nga na adult, ang hirap hawakan ng mga tao, ang hirap magpasunod. How can 18-year-old kid managing more than 200 employees? Meron akong growth mindset na I want to learn every day, boss. Growth mindset. Yes. What is that? Gusto kong matuto every day in terms of my personal aspect, business aspect. So, I read books. As an 18-year-old kid, you're still studying? Currently, I'm senior high school. Graduating po ako, boss, into college. Grabe, no? Pabataan na ng pabataan nagiging milyonaryo. At kaya, pwede. Kaya ako nagbibilib sa'yo, wala naman kayong problema sa pera eh. Pero bakit kailangan mong mag-hustle, mag-grind na as if malaki yung pangangailangan mo sa pera? I want to create my own legacy, boss. Paano na-develop yung ganyang klaseng mentality? In the span of 10 years kasi hindi ko talaga nakasama yung parents ko, boss. Why? Nag-start sila ng own business nila by that time. So, lumaki po ako sa grandparents ko. Umuwi sila, pero tulog na kami. Pumapasok naman kami, tulog pa sila. Hindi kami nagkikita. Hindi din kami nagsasabay-sabay sa pagkainan, boss. Yun yung masakit para sa amin yung time na yun. Then, nagkaroon ako ng urgency. By the age of 11, sumama ako kala dad and mom. Tapos? Para sumama sa mga business meetings, business events. 2 years, nag-observe ako sa pinaka-strategy nila, how to manage a business, operation, handling finance, how to handle the people, boss. Paano ko mausap ng tao. Yes. Also yung my dad, nagka-public speaking siya, kinaaral ko, boss, by that time. So in the span of 2 years, doon ako natuto. You bond with your mom and dad at the age of 11 and 12. Ang intention mo nun, balang araw, bibiling ko ang oras ng nanay ko at tatay ko para magkasama ko. Yes, boss. Yun yung hugot kung bakit ako naging ganito. Gusto ko silang makasama in life. Gusto mong bilhin ang oras ng nanay mo at tatay mo dahil gusto mo silang kasama. Totoo, boss. Ganon mo sila kamahal. Opo, boss. And nakakatuwa sa isang batang kagaya mo na iniisip yun. Kasi napakatotoo mong tao eh, na masama ang loob mo. Kasi bata kang lumalaki na hindi mo sila nakasama. Pero you are also matured enough to understand na kaya pala nila ginagawa yun para sa inyo din. Yes, boss. And at the age of 11 and 12, doon mo nakita na para talaga sa inyo siya. Yes, boss. Naging matured ka at the age of 11 and 12, natutunan mo magnegosyo, nag-start ka, and envisioning that someday, hindi na ninyo kailangan magtrabaho. Hindi na ninyo kailangan magnegosyo because ikaw na ang maghahanap buhay para sa kanila. Ang galing. And pinuno ka ng pagmamahal. Yes, boss. Nakabawi sila by that time, boss. Yes. Kasi sumasama na ako sa kanila, boss. Mm-mm. Then, lumipat na din kami sa tahanan na nasa isang bahay na lang kami, boss. Yes. Kasi nakikita nila na gusto ko na ng bonding with them talaga, boss. 10 years, hindi kayo magkakasama sa bahay. Ano ang kalagayan ng nanay at tatay mo? Dun sa store nila, natutulog sila sa bodega namin. Sila natutulog habang nagninegosyo. Ganon sila kasipag. Yes, boss. Sobrang sipag talaga. Dahil nakita mo yung hirap at yung unti-unting pag-angat ng pamilya ninyo, ano yung pinaka-biggest takeaway mo? Ang pinaka-biggest takeaway ko po talaga, by that time, boss, nare-realize ko na unti-unti na sacrifice pala nila yun, boss, for us. Hard work nila yun para mas maging ahead sila, boss. Na hindi ma-take down yung pinaka-company nila, boss. Nakikita ko na din, boss, unti-unti na kaya pala nila ito ginagawa is para talaga sa buong pamilya namin, boss. Not even lang sa amin, boss, pero doon sa mga kapatid nila, sa mga nanay at tatay nila, yun pala yun, boss. Naging matulungin din po talaga akong tao, kaya po doon ko po nakuha sa kanila yun, boss. Kung may magulang ngayon na nanonood at may anak silang 18 years old, paano dapat gawin ng isang anak na maging kagaya ni Kyle Molina sa kanilang mga magulang? Maging malapit sa magulang kumpara sa mga barkada. Dapat ang gawin mong barkada mo yung nanay at tatay. Totoo, boss. Sila talaga yung nagtitrain sa atin. Kasi may mga advices sila, boss, na hindi natin tinitake kasi alam natin na galit tayo sa kanila. Pero once na in-apply natin sa sarili natin yun, masasabi mo lately, tama pala sila mama at papa. Alam mo, nakakatuwa, no? Because you're so matured. Nabanggit mo rin sa akin kanina na meron kang ilang empleyado? Around 200, boss. Paano mo nililid yung mga empleyado mo? Usually, pag mas matanda, walang respeto talaga sa bata. Paano mo ito pinangungunahan? You need to well-equip. Everyday gusto ko matuto. Inaaral ko talaga yung pinaka-structure namin, paano mas mapapadali yung pinaka-proseso. I-delegate ko sa kanila yung mga task ko. Yes. Gusto ko sila nag-grow sila sa pinaka-workplace talaga nila. It's actually creating an environment for them na mag-grow sila. Ang galing lang, di ba?
So, how's your day-to-day routine? First is meditation, then prayer. After that, physical exercise. So I go to gym, boss. After that, pupunta na ako sa work. Pag may school, boss, school sa umaga, then work sa gabi. Wala ka bang mga barkada, mga tropa? Naniniwala ako, boss, na pwede kang umiwas sa barkada. Pwedeng umiwas sa barkada. Yes, boss. Totoo yan eh. Kapag nagsasama-sama ang barkada, pataasan niya ng ego. Yes, boss. Please love me and accept me. People pleaser. Exactly, that's the word. Pero, kapag nag-focus ka sa personal development mo, sa sarili mo, sa grind mo, sa hustle mo, hindi mo na kailangan ipaliwanag yun. Dahil yung personal growth and development mo, yun na yung magsasabi na I belong in this world. Gusto ko talaga, boss, in my age bracket, magiging mas lamang ako sa kanila, boss. Ang galing. Sana lahat ng bata ganyan. Kung ikaw tatanungin ko, nag-aaral ka pero matagumpay ka na rin sa pagninegosyo, diploma o diskarte? I can say both. Magkaiba talaga ang diploma at diskarte, boss. Ang diskarte is a form of action. Diploma naman, boss, is knowledge. Pero kung both, boss, kaya mo, mas maganda. Kasi, boss, naniniwala ako dito sa Pilipinas, kailangan ng diploma. Mag-a-apply ka ng work, boss, kailangan ng diploma. Kailangan fresh grad ka, kailangan college graduate ka, kailangan ng diploma. Pagiging accounting, boss, kailangan. Pagiging doktor, kailangan. Hindi siya natututunan sa diskarte lang. Pangalawa, boss, respeto. Hindi ka nila i-respeto dito sa Pilipinas, boss, kung wala kang diploma. Yun yung totoo. Pangatlo, boss, hindi lahat ng work madadaan sa diskarte, boss. Pero for me, boss, I can answer this. Kasi hindi ko makukumpara ang isang bagay kung hindi ko pa nararanasan na magka-diploma. Kaya nag-aaral ka. Ngayon, ang ginagawa ko, boss, dumidiskarte ako sa buhay habang inaabot ko yung diploma, boss. Ang diskarte kasi, boss, kung hindi mo kayang mag-school, boss, hindi ka madiskarte. Nag-work ka ngayon, boss, naging business ka. Correct. Siyempre, didiskartean mo na mag-aral ka para makatapos ka. Alam mo, yan ang pinakamagandang sagot ng diploma at diskarte sa buong mundong narinig ko. It's over. Napakaganda ng sagot mo. Ano naman ang masasabi mo dun sa mga kabataan na nagkaroon lang ng kaunting pera ay yumabang na? Bakit mo mayabang? Materialistic. What is success? Yung makabanding ko ng pamilya. Magkasama-sama lang kami magkakapatid. Tatay, nanay ko, lola, lolo. Yun yung success para sa akin. Lahat ng batang in-interview ko na umasense yumaman, ang focus talaga nila is to achieve that financial stability. Pero ikaw, it is family stability. Ang dami ko natutunan. Para mo ako nililecturan. Bago akong tatay, so ngayon, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin sa anak ko. Kasi pinalaki ka ng maayos, pinalaki kang mabuti, pinalaki kang may takot sa Diyos ng mga magulang. Walang yabang, simple lang, pero rock. 10 million per month. Baka meron kang gustong batiin at pasalamatan. First, pinapasalamatan ko yung divine creator natin, si God. And second naman is my grandpa and mom. And this is your opportunity to tell to the world how grateful you are for having your lolo and lola. Thank you kasi sinuportahan niyo ako nung time na wala pa sila mom and dad. Pumupunta kayo every events ko, mga birthdays ko, kayo yung lagi nandyan. Hindi niyo ako pinapabayaan. Ginaid niyo ako throughout my journey. And of course, to your mom and dad. Sorry, alam ko nagtanim ako sa inyo ng galit dati. Pero thank you dahil pinarealize niyo din sa akin na kung bakit yung ginagawa yun. So, hindi para sa amin din palang magkakapatid at pamilya. And now, probably your opportunity to promote your business. Anyone who needs side hustle right now, open kami for affiliate marketing. Pwede silang mag-start kahit no capital. Ang gagawin lang nila, boss, pupunta lang sila sa pinaka-store namin. Pwede silang mag-register doon. Pwede nilang gamitin yung mga items namin to shoot. Then, commission-based lang sila, boss. Gagawa lang sila ng content sa mga social media Yes, platforms. boss. Tapos walang puhunan ito. Yes, boss. Kasi Wow, commission-based ang siya, boss. Oo. Kami na bahala magpapak. Papadil na lang talaga nila. Sa lahat ng nag-mine sa kanila, makukuha nila yung commission nila. Yes, boss. 50-50 yun. Ilan ang store ninyo sa buong Pilipinas? Currently, we have 8 branches. We have in Camuning, Quezon City, Dasmariñas, Cavite, Balibago, Laguna. Meron din po kami sa Naga, meron din po kami sa Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cabanatuan, and also Cebu City. Ilagay nyo lang sa ating comment section, UniPC, if you're interested, para ma-forward namin ang inyong mga contact details sa kanilang management para kayo po ay matawagan nila at makabisita kayo sa kanilang mga store. At ang Uniprint pala, nagbibigay sila ng hanap buhay, ng negosyo sa mga taong gusto maghanap buhay at magnegosyo tungkol sa printing business. Kung gusto ninyo mag-umpisa ng mga merch, kagaya ng mga mugs, corporate giveaways, at kung ano-ano pa, Uniprint po ang magtuturo sa inyo kung paano umpisahan yung negosyo na yan. At kung gusto ninyo mag-umpisa ng mga clothing brand. Bago tayo matapos, baka may nakalimutan pa kayo. Open din po pala kami for resellers. Meron na kami exclusive price na ibibigay sa inyo. Kung may small capital kayo dyan, pwede kayo mag-start. Also, meron din kaming franchising as Unicorp, boss. Meron kaming 500,000 franchise fee. You can email us at franchise@unicorp.ph or contact us at 0917-808-8000. You can follow us at unipc.ph sa Facebook and unipcph on Instagram. Then you can check out our website at unipc.com.ph.
Plus, you can follow me at my social media platforms accounts, Facebook at Instagram at Kyle Chrysler Molina. Pag nag-franchise sa inyo, ano yung mga negosyo na kasama? Uniprint and UniPC. Dalawang negosyo Yes, na yun. boss. So ano ibibenta nila? Mga large format products, then yung mga printing supplies, then also the computer, laptops, cellphones, cameras, CCTVs, also appliances, boss. Sa lahat ng gustong mag-franchise ng Uniprint at UniPC, aswa na po yan, mag-franchise kayo ng Unicorp. Magbenta kayo ng mga computers, laptops, printers, at mga kung ano-ano pa. Maraming salamat, Boss Kyle. Ang dami ko natutunan. Ikaw ang pinakamalupit na batang in-interview ko sa talangang buhay ko. And thank you so much mga boss sa patuloy na panonood and God bless sa inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.